Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Humingi ng tulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa private contractors sa paghahanda sa inaasahang pinsala ng Bagyong Nika. Inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways, ang Department of Transportation na makipag-ugnayan sa mga pribadong contractors na may kontrata sa pamahalaan. Layunin nitong magamit ang kanilang truck at iba pang kagamitan para sa pre-positioning ng resources para tugunan ang mga posibleng pinsala ng mga bagyo. Maliwanag sa Pangulo ang kanyang instruction at inuulit niya ito sa mga government agencies na ang bago ngayon, yung mga private contractors, yung mga trucks nila, yung mga makinarya nila, yung mga private contractors na may kontrata sa gobyerno, DOTR, DPWH, dapat naka-preposition na din. Hataw Balita ngayon. Nasa 10-day alert ang buong puwersa ng pamahalaan para sa inaasahang epekto ng Bagyong Nika at dalawa pang bagyong papasok ng bansa ngayong linggo. Ayon kay DILG Secretariat NDRRMC Vice Chairman John Vic Remulla, mula November 11 hanggang 17 ay 3 bagyo ang papasok sa Pilipinas at inaasahang magkakapareho ang daraanan. Bunsod ito ay inatasan na ang mga lokal na pamahalaan sa mga rehiyon na maapektuhan tulad ng Region 1, Region 2 at Cordillera Region na magsagawa na ng preemptive evacuation lalo na sa mga landslide at flood-prone area. Nakahanda ng AFP, PNP at iba pang disaster response unit para sa isasagawang search, rescue at relief operations. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Weather Bureau o Pag-asa na normal at hindi unusual ang sunod-sunod at malalakas na bagyong pumapasok sa Pilipinas sa mga ganitong panahon. Bunsod ito ng epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at La Nina-like phenomenon na nararanasan sa bansa. Dagdag pa ng Pag-asa, asahan ang malalakas na pagulan sa mga susunod na linggo kapag opisyal nang nagsimula ang La Nina season. Pero ito po ay hindi unusual. In fact, marami na pong mga event na ito ay nangyari. So kung titingnan natin, mga around 7 events sa buwan ng November na nagkaroon tayo ng mga 3 to 5 na bagyo at yung iba po dito ay sunod-sunod during weak La Nina condition. Hataw Balita ngayon. Nananatili pa rin si KOJC Leader Apollo Kibuloy sa Philippine Heart Center matapos aprubahan ng Pasig RTC ang extension ng medical furlough nito. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, Webes nang dumaing ng pananakit ng dibdib si Kibuloy kaya isinugo noong Biyernes para sa ilang medical check-up kasunod ng approval ng korte. Tiniyak naman ng PNP na mahigpit ang seguridad at hindi maaaring dalawin ng walang utos mula sa korte. Nakareceive po through email ang PNP Custodial Center ng kopya po ng order ng RTC Pasig extending the medical furlough of Apollo Kibuloy hanggang November 16 po ng 5 p.m. para po makumpleto yung mga medical examination na na-require po to check kung yung medical status o condition po ni Apollo Kibuloy po. So, dahil since may court order po, ay susunod po tayo doon. Hataw Balita ngayon. Pinatawan ng contempt at inutusang arestuhin ng House of Representatives ang ilang opisyal ng OVP matapos hindi dumalo sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Ayon kay House Deputy Speaker J.J. Suarez, hindi katanggap-tanggap ang mga dahilan ng mga ito. Pareho kasi anya silang may travel authority na ipinasa bago ang pagdinig. Medyo nakakapagtaka dahil pare-parehas silang umalis. Pare-parehas silang may travel order. Pare-parehas silang pinahintulutan na umalis sa araw na may hearing tayo. Now,
it makes me think that there's actually a malicious intent behind all these reasons and travel orders given to them just so that they can again avoid attending today's hearing, Mr. Chair. Hataw Balita ngayon. Inamin ni Vice President Sara Duterte na masama ang kanyang loob dahil sa panggigipit na ginagawa ng mababang kapulungan ng Kongreso sa mga executive ng Office of the Vice President. Ayon kay VP Sara, wala siyang problema kung siya ang iwawalang o isawalang halaga, ngunit masakit umano sa kanya ang pang-aabuso sa mga ordinaryong empleyado ng OBP. Sinuportahan niya nito ang mga OBP staff na nasa pagdinig at ipinaliwanag ang travel orders ng kanyang mga tauhan. Sinisira lang nila ng sinisira yung institusyon, yung integrity ng dignity ng institusyon ng Office of the Vice President, and of course yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko. Kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, diba, sa politika, siraan talaga yun. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy. Hataw Balita ngayon. Nanindigan ng National Security Council na walang dahilan ang China para mabahala sa bagong maritime law ng Pilipinas. Sinabi ni Assistant Director Jonathan Malaya na ang batas ay naayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at the 2016 arbitral ruling. Anya, tulad ng China na may sariling batas sa teritoryo, karapatan din ng Pilipinas na magtakda ng mga patakaran sa kanyang karagatan. We are simply reaffirming our rights. We are simply codifying our rights. And sa tingin ko po, walang kailangan ikabahala ang People's Republic of China kasi wala naman tayong linalabag na kahit anumang international law dito. Hataw Balita ngayon. Pinayuhan ng ilang eksperto at mambabatas ang pamahalaan ng Pilipinas na maghanda sa pagbabalik sa pwesto ni Donald Trump bilang Pangulo sa Estados Unidos. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, kailangan maglatag ng mga posibleng tugon ng Pilipinas, lalo na kung ipatutupad ni Trump ang kanyang mga plano. Sa pagtataya ng senador, aabot sa 300,000 na mga Pilipino sa USA ang maapektuhan ng malawakang deportation. Nagpaalala naman si Senator Amy Marcos na dapat maganda ang bansa para sa mga pamilyang maapektuhan ng deportasyon. I think we, the Philippines, and like any other US allies in the world, I think we should really prepare ourselves for this second Trump presidency. Hataw Balita ngayon. Pinawi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga alalahanin tungkol sa mga posibleng loopholes sa kanyang Executive Order number 74 na nagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs, Internet Gaming at iba pang offshore gaming operation sa bansa. Nilinaw ni PBBM na hindi papayagan ang casinos at resorts na may kasamang casino na magpatakbo ng POGO dahil sa likas na katangian ng operasyon na ipinagbabawal ng gobyerno. Giit pa niya, sapat na ang EO upang ipagbawal ang POGOs at hindi na kinakailangan ang karagdagang batas. It's the nature of the operation that we're planning. It's not because it's under PAGCOR or not. Basta sinabi pa sa POGO yan, basta ganyan ang lisensya nila, is banned. Sir, do we need a separate law for that? No, the EU is sufficient. Hataw Balita ngayon. Humingi ng tulong sa otoridad ang ilang biktima ng mga unauthorized GCash transaction bunsod ng umano'y glitch o error sa sistema ng Digital Wallet Company. Nananawagan ng mga ito na imbestiga o imbestigahan ang insidente para matiyak na hindi na ito mauulit pa. Nag-aalinlangan na kasi silang gamitin ang nasabing digital wallet sa takot na mawalan ulit sila ng pera.
Handa namang tumugon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa panawagan ng mga biktima at tiniyak na hahanapin at papanagutin sa batas ang mga nasa likod ng nangyaring insidente. As of now, medyo talaga, nag-aalinlangan na din talaga akong gumamit ng GCash. Sa katunayan, after nilang ma-credit back yung amount na nawala sa akin, diniposit ko agad sa bank kasi feel ko mas safe din in terms of security. Well, sa GCash lang, I really want na i-improve nila yung security features nila to avoid this kind of very dangerous na situation, very dangerous na incident. Dapat sana, in terms of security, ay mas i-improve pa nila para hindi na maulit yung ganitong mga pangyayari. Hataw Balita ngayon. Bad news po para sa mga motorista. Dahil ipatutupad ang big-time oil price hike ng mga kumpanya ng langis ngayong November 12. Base po sa abiso ng mga oil company, tataas ng 2 piso at 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang piso at 50 sentimos naman ang magiging dagdag sa presyo ng gasolina at dagdag na piso at 20 sentimos naman sa kerosene. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ng Philippine National Police o PNP ang mga lumabas na balita na nawawala ang mahigit 300 milyong piso na salapi na nakumpiska ng mga pulis sa Pogo-related operations. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Pajardo, intact ang nasa 305 million pesos na ebidensyang nakuha sa Sun Valley at Hong Tai Pogo Hub. Nasa safekeeping anya ang pera sa isang kwarto sa loob ng Campo Crame na mayroong CCTV at handa rin ng PNP na ipresenta ito sa korte kung kinakailangan. These are considered fruits of the crime, so ongoing po yung case at again, once the case is pending before the competent court, lahat po ng gagawin po ng PNP, even sa proper disposal ng mga seized evidence including money po, ay depende po yan sa magiging disposition po ng korte. Pagsasabihin po ng korte na i-turn over po yan sa DOJ, the PNP is more than willing to turn over this if the court would issue orders na ibalik po ito doon po sa subject po ng police warrants, then the PNP will comply. We just show this to prove na intact po yung pera. Hataw Balita ngayon. Suportado ng 2 miyembro ng Bangsamoro Parliament ang panukalang pagpapaliban ng kauna-unahan parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARN hanggang 2026. Ayon kay Amir Mahwalil, ang hindi pagsama ng Sulu sa BARN ay nagdudulot ng pangangailangang para sa restricting ng mga parliamentary seats. Sinabi naman ni MP Rasol Mitmog Jr. na kailangan rebisahin ang distrito at alokasyon ng mga upuan upang matiyak na tunay na may papahayag ang interes ng mga tao sa BARN. Hataw Balita ngayon. Pinadadagdagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Barangay Development Fund ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Mula 2.5 million pesos, nais ng Pangulo na gawin itong 7.5 million pesos sa bawat barangay. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, makikinabang ang nasa 864 na barangay sa dagdag na 4.32 bilyong pisong pondo sa programa na kukunin sa unprogrammed funds ng National Treasury. Hataw Balita ngayon. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o Create More Act. Umaasa ang Pangulo na dahil dito, mas marami ang
mamumuhunan sa bansa, nalilikha ng karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Mababawasan din niya ang ipinapataw na buwis para sa registered business enterprises sa mga rehistradong negosyo, partikular na sa kanilang income tax. Hataw Balita ngayon. Inilunsad noong nakaraang Martes ng Philippine Postal Corporation o ang PhilPosts ang Postal ID na magsisilbing functional card at Upgraded Express Mail Service o EMS. Kaugnay nito, baka kasama natin ngayon dito sa UNTV Radio Mobile Booth ang Postmaster General and CEO ng Philippine Postal Corporation. Mga kasangbahay, narito po si Ginoong Luis Carlos. Good morning, sir, and thank you so much for joining us this morning sa umagang ito. Magandang umaga po. Magandang umaga rin, Miss Annie. Magandang umaga, Mr. Sherwin. At happy anniversary to UNTV on their 20th anniversary. Maraming salamat po. Parang kasing edad din na nasa trabaho kayo sa Postal Corporation. I just guessed. Okay. My first question po, Postmaster General, anong pagkakaiba na mayroon nang ni-release no postal identification before, no po, yung identification card before at saka yung ngayon? Sige nga po, tingnan natin itong balitang ito because marami tayong mga kababayan na interested dito. Ako, mayroon din ako before. And then, ano yung pagkakaiba? Kasi we made to understand na naglunsad kayo with the special feature. What is this? Can you explain that, please? Well, bukod sa being a postal identity card, no, as an identity card, it is more of a functional card. Not only as a identity, that's what I'm saying, na yung functionality nito confirms your address as an individual. It helps kasi when you apply for one, we have to deliver it and confirm that na tama yung address system mo within the KYC. Diba? If the customers will be going to a KYC, a know your customer thing by the private sector or the government, easily maano mo yung address. Ang pagkakaiba niya kasi is it is based from your IDs or your birth certificate, but at the same time we're asking for a billing statement or a proof of address coming from your barangay. So that's a function that the postal ID has na ginagamit din sa mga postal administrations all over the world. So masabi ko lang that the Postal Corporation, your domestic operator, is a member of the Postal Union under the United Nations. So ginagamit-gamit din po siya. Okay. Postmaster, doon sa ating mga kababayan, para higit na maunawaan nila, lumalabas na malaki ang improvement nito eh. So, ibig sabihin, ito kasi ginagamit na primary ID. If you do a business transaction, government transaction, and also private transaction, di ba po ang hinihingi nila ay dalawang valid ID. So, this postal ID, nagagamit nila before. At this time, mas nadagdagan po yung benepisyo nito doon sa ating mga kababayan. One, it's because of its functionality. No? Malaking tulong talaga, not only as a proof of identity. Malaking tulong yun dahil it's now a main ID already that you can use, especially yung mga tao na nagta-travel abroad. No? You can use that and here in the country, magagamit na natin yan. So, functionality in terms of the proof of address. Kasi mahirap, Miss Annie, yung hindi mo alam, may ID ka nga, hindi mo naman alam kung saan talaga nakatira yung tao. So, basically, that's verifiable. That's verifiable. It's very verifiable. No? So, there's a proof also. And even the agencies, we have a system, a verification system online that you can scan the QR code. There's a QR code that you can scan easily. Correct. So, private institutions, banks, government agencies can scan that and it can confirm the authenticity of the card. Hindi natin kasi malayo na
maraming gumagaya niyan, no? Pero there are also security features that you can use. It's already in a PVC form. So yes, you mentioned that PVC form because before, di ba experience namin po Postmaster General, that's paper-based before. yes, when it was when the Universal Postal Union started issuing postal IDs all over the world, it is a small accountable form. Yes. Paper-based, tapos linalaminate mo pa That's siya. correct. That's So correct. ngayon, I have that. Ano po? yeah, so ngayon hindi na siya. It's a PVC form, and it has a lot of security features na hindi mo na basta-basta ang magagaya, and one of the best security feature is the QR code. Pag in-scan mo doon sa POVS system natin na pwede mong i-online, makikita mo, lalabas talaga yung details ng ID if it is authentic. Very good. Okay. And you made mention that it's verifiable. So, ibig sabihin, wala kang puwang para ka magsinungaling. Okay. Oo naman. Okay. Paano yung anong sistema po ng, let's say, for example, you apply, and before the application po, ay, bago sa kuha ng ID, paano nga po ba yung requirements nito? Let's say, for example, I am interested kasi my ID was expired already several years ago. Paano yung pag-apply nito for you to get? Well, as usual, you get a form. It's downloadable. The form is downloadable at www.phlpost.com.ph, and all of those forms has to be filled up. You just have to bring, if you're a first timer, dala ka ng birth certificate mo. Kung meron ka namang regular ID ng LTO, the national ID, the banks, LTO yan, at saka yung UMID ID, pwede mo nang gamitin yun, but you have to get a proof of billing or a proof of address. If the address or the billing is not under your name, you can get naman a barangay clearance saying to the barangay, please give me a clearance that my address, I'm staying here in this barangay. Okay. Halimbawa, nakumpleto ko na po yun. Mag-a-apply ako sa inyo. May choices ba na hindi lang digital? Pwede akong mag-apply? I will go directly to your office? You have to go directly to the office. No, there's about 275 stations all over, post offices that has capturing stations, including malls. Okay. What if I apply today? And then how many days are you going to deliver the ID? Can you give it right away, Postmaster? Kasi may proseso siya once you do the capture, let's say by lunchtime, no? By the end of the day, all of those captured identifications or information will be harvested, and it will be brought to the Manila Post Office, no, to the central printing system, and then from there, the next day, it will be started to be printed, and then if you're talking about Metro Manila, in the next 3 to 7 days, we're doing 7 days, but best option is about siguro in the next 3-4 days in Metro Manila, in the cities like Manila, Quezon City. Here in Mega Manila, kaya natin gawin yun in the next 3 to 7 days. No? How about in the provinces po? Yung mga malalayong lugar na doon sa mga far-flung areas? The provinces, especially if they're airmail points, kayang gawin yan from 7 days. No? 5 to 7 days. At the most, yung medyo malayo-layo, especially if it's a far-flung area, you'll go all the way siguro at the end of the 10 days. Okay. Let's say, for example, Postmaster, yung PSA, i-cite ko lang po ito. Opo. Mayroon silang sinasabi na you can get this within 1 day, may i-deliver. Is that possible also with the Postal Corporation, with the Postal Office? Well, if it's a rush, we can do. As of the moment, we're not doing the rush thing. Okay. No? So we just started. Dati may rush kami. No? You can do that. There will be a cap until 11 o'clock in the morning. Pagkatapos niyan, it will be printed for the first few hundred people. If you really, really need it bad, especially here in Metro Manila, makukuha mo yan in the after about 3-4 o'clock in the afternoon. Opo. Mayroon ako mga nakuha mga suggestion. I don't know if it's okay with you, Postmaster. Ay sinasabi nila sabi niya, yung picture ko dito masyadong madilim.
madilim yung previous, lalo na, di ba yung paper-based pa. And then, sabi niya, bakit ganito? Dapat mas maganda. Hindi naman sinasabing maganda siya. Ibig sabihin, mas maliwanag. Kasi di ba po, kung talagang gagamitin natin yan para ma-identify natin yung tao, yung picture niya, hindi ma-identify. Mayroon ka bang gustong ibalita doon? Kung dati-rate ay masyadong madilim, eto na ngayon, na-improve na namin. In the capturing stations, no, before you, syempre kukuha lang ka ng picture and everything, tatanungin ka nung identifier nung tao, no? Okay na ba sa iyo yung picture na yan? Tama ba yung mga details na nandiyan dyan? Especially the details, no? In the picture itself, sasabihin niya, gusto mo ba bang kunang kita ulit at ayaw mo yan? So once you say, you will confirm naman na okay na sa akin yung picture na yan, maliwanag na yan, at maayos na yan, then that will be a confirmation. It's up to you already paano mo sabihin. That's very important po, Postmaster General, dahil nakikita natin na, di ba po, importante yung, let's say for example, mall, in between your eyebrows. Eh, kung criminal yung nakakagawa ng krimen at mayroon siyang ID at verifiable naman, eh, madali mong makuha. Pero kung yung picture niya ay hindi masyadong maliwanag, ay talagang medyo magdududa, di ba po? Pero ito po yung sinasabi nila. Maybe isa yan sa mga gusto namin impart sa inyo, and in the future, baka mapagtuunan din ng pansin. Well taken, no? It's noted before we, actually, kahit yung mga lighting fixtures na ginagamit natin, nandiyan dyan lahat yan, no? And with the technology nowadays, maliwanag na yung kuha mo eh. Hindi na siya, very good. It's not really anymore an issue of how you were taken. Makikita mo yung malls mo, makikita mo yung but at the end of the day, you confirm, are you happy with this picture na meron ka sa'yo? Sa kabuuan po, when you launched this last November 5, mga ilan ang nakatanggap niyong mga applicants po at ilan ang natatapos? Siguro may mga all over the country, it's about 3,500, no? A day, 3,500 a day, no? So, hindi pa namin na push usually kasi it's a rollout eh. You have to roll out the 275 stations all the way to 300. And now, a lot of people would like to get those IDs, especially yung mga tao na nasa probinsya na walang ID that would like to travel. Yan, ginagamit nila yan. Okay. Postmaster General Luis, dun sa mga kababayan natin na again, naghahangad na makakuha ng postal ID, kung binabanggit nyo 3,500 ang natatanggap nyo everyday, wala kayong nakikita ang magiging problema. Di ba dati po nagkaroon tayo ng pagkaantala, may nasuspend yung pag-i-issue ng ID ng Postal Corporation. What seems to be the problem that time? Are we not going to experience that? Hindi na siya, no? Actually, yung main, there were technical issues, but the main concern there was the public-private partnership. Okay. That it all started in 2010, 2012, and it has lapsed by 2023. So, nung nag-lapse ng 2023, syempre, in government, kailangan mong i-publicly bid again yan. Kung sino yung gusto na naman. So, it took time. Tapos, there's a change of management na naibago namin lahat yan. So, now, it's back already. Kasi yung aming Facebook account, yung aming website are being asked by a lot of people asking where is the postal ID. So yung clamor na yon, sinagot lang din namin. So it's back and we're happy that it's being accepted and it is being a functional card. Not only as the addressing system as a function, pero Miss Annie, it's also, there are merchants also that when you binabalik lang namin, we used to have about 150 to 200 merchants that gives discount kung meron kang postal ID. But yung isa pang malaking tulong in the future, as a function again, we can help in the unbanked area. About 40% of the country doesn't have a bank account, di ba? Yes. So especially yung malalayo na nasa probinsya, eventually, technology is already there. Malaking magiging tulong
kung magkakaroon siya ng financial functionality. Meaning to say, kung meron kang postal ID, magkakaroon ka na ng bank account. But as of the moment, wala pa yon. We have to ask the Bangko Sentral, we have to ask what are the things, privacy issues na kailangan naming ayusin before we go into that financial functionality. Napakaganda naman itong mga programs na ito. Ano po, Postmaster General Luis Carlos. And ako po ay natutuwa dito. I'm sure yung ating mga nakikinig at nanonood dito sa Hataw Balita, ano po, sa ngalan ni Kuya Daniel Rason. Kami po ay nagpapasalamat dahil napakaganda nitong proyekto na inilunsad ninyo. Mayroon pa po ba kayong gustong i-emphasize na hindi ko naitanong? Please go ahead po, Postmaster. The other thing that we're moving also is the express mail delivery, no? We're moving that in the main cities also on the next day delivery, especially here in Metro Manila. We've launched that, and it's as cheap in terms of pricing. It's also as cheap as what the private couriers are doing. Ang ano kasi, matanong mo na there are about 114 private couriers that are doing business in the country. The government gave those licenses. But being a postal operator in the country, we have to do a universal service obligation na kahit nalulugi si Postal Administration ng bansa, kailangan mong gawin at the cheapest and fastest way to do it. Most of the private sector, the private couriers, hindi sila pupunta doon sa malayo dahil lugi sila. Kung ikaw ay isang negosyante, bakit ako magdi-deliver na nasa pakamalayo at hindi naman ako kikita? So ang ginagawa namin with Express, since we don't get a budget from the National Treasury, we're a government-owned and controlled corporation na ginagawa namin day-to-day based on operations. We're fighting it out with we're competing in the main cities, but our issue is that sovereign function na ginagawa namin yung kahit na malayo, kahit lugi, gagawin namin yon para doon sa function mo, sa sovereign, para sa bayan. No? So yan ang isang so EMS, Express Mail Service in Metro Manila, magbibigay siya ng kita para sa operations namin at para magawan mo ng paraan yung gastos mo doon sa malayo. Ayun. Next time we will be discussing about the funds that you have. Kung sapat pa or what. But next time, alam niyo mga kasambahay, siya po ay na-interview noong 2015 and this is your second time. Thank you so much po. I hope sa mga susunod na araw ay mapadalas ka po dito sa UNTV. At muli po, nagpapasalamat po kami sa inyo sa pagising ng napakaaga. Ginoong Luis Carlos, ang Postmaster General po ng Philippine Postal Corporation. Again, thank you for joining us this morning. Thank you, Miss Annie. Thank you, Sir Sherwin. Maraming salamat po and happy anniversary ulit to UNTV. Thank you very much po. Muli sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, nagpapasalamat po kami. Salamat sa Diyos. Hataw Balita ngayon. At para naman po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Good morning mga kasambahay. Magkikita-kita sina US President Joe Biden at President-elect Donald Trump bukas, araw ng Miyerkules, November 13 sa White House. Ayon sa pahayag ng tagapagsalita ng White House, ang pagpupulong ay isang imbitasyon mula kay Biden at gaganapin ito sa Oval Office. Sisimulan ni Trump ang kanyang termino bilang presidente sa ika-20 ng Enero 2025. Matapos talunin si Vice President Kamala Harris sa halalan noong November 5. Nais ni Biden na magpatuloy sa pagkapangulo ngunit umatras sa laban matapos ang isang hindi matagumpay na debate laban kay Trump noong Hulyo. Hindi nagbigay ng pahayag si Biden hinggil sa mga isyong tatalakayin nila. Hataw Balita ngayon. Magiging hamon para sa Canada ang pagbabalik ni Donald Trump sa White House dahil maaari itong magdulot ng 20% taripa at pagdadagsa ng mga maghahanap ng asylum. Sa kabila nito, tiniyak ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na magiging maayos ang lahat. Ito ang umahataw na balita ni Erica Luzo. Hataw Balita.
balita ngayon. Inaasahan ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang mga hamon sa muling pagbabalik ni Donald Trump sa White House, kabilang ang posibleng taripa, pagdagsa ng mga asylum seeker at masusing pakikitungo sa usaping depensa. Ayon kay Deputy Prime Minister Chrystia Freeland, naglatag ng mga hakbang si Trudeau at ang kanyang mga opisyal upang mapawi ang pangamba ng maaapektuhang sektor. Nagsimula na ring magtrabaho ang mga miyembro ng gabinete upang mapanatili ang magandang relasyon sa mga kaalyado ng US mula sa nakaraang administrasyon ni Trump. Nagkakaroon ng mahigpit na koordinasyon si Trudeau at ang kanyang mga gabinete upang tiyakin na matutugunan nila ang mga isyu sa kalakalan, seguridad at enerhiya, ngunit ipinahayag nilang laging uunahin ng Canada ang sariling interes. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Naghahanda na ang libo-libong tropa ng Russia at North Korea sa pagsalakay sa puwersa ng Ukraine sa ilalim ng bagong landmark defense deal sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw balita ngayon. Tinatayang 50,000 tropa, kung saan 11,000 sa kanila ay mula sa North Korea na naka-uniforme ng Russia. Ang inaasahang lalahok sa mga susunod na araw sa pagsalakay sa rehiyon ng Kursk sa Russia na nakuha ng Ukraine noong Agosto. Ito ay pagkatapos magkaroon ng bisa ang isang landmark defense pact na pinirmahan ni Russian President Vladimir Putin at ng Democratic People's Republic of Korea o DPRK noong bumisita ito sa Pyongyang. Tinawag ito ni Putin na isang breakthrough document kung saan obligado ang dalawang bansa na magbigay ng tulong militar. Ayon sa isang Ukrainian commander, direktang lumalahok sa mga operasyon ng labanan ang tropa ng North Korea, pati na rin sa Belgorod region. Ayon kay George Barros, isang analyst mula sa Institute for the Study of War, inaasahan na hindi ito magiging isang beses na pagpapadala ng 10,000 sundalo mula sa North Korea. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Naitala sa British Columbia, Canada ang unang kaso ng H5 bird flu kung saan 22 na poultry farm ang natukoy na infected ng virus ayon sa health officials. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpuz live. Hataw balita ngayon. Magandang araw sa iyo, Charles Corpuz. Paano kumalat ang virus sa tao ayon sa health officials? Yes, James, sa kapagtala ang Canada ng unang posibleng kaso ng H5 bird flu sa isang tao, isang binatilyo sa Western Province sa British Columbia ayon sa health officials. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng exposure at ang mga kontak ng binatilyo. Ang H5 bird flu o avian influenza ay isang uri ng virus na karaniwang tumatama sa mga hayop, partikular na sa mga ibon na maaaring kumalat sa mga tao matapos direktang mahawakan, makain o malanghap. Ayon kay Health Minister Mark Holland, mababa pa rin ang panganib nito sa publiko. Wala pang ebidensya ng pagkalat ng virus mula sa tao patungo sa tao, ngunit ayon sa mga eksperto, kung mangyari ito, maaaring humantong sa isang pandemya. Balik sa'yo, James. Yes, Charles, curious lang, ano ba ang mga sintomas ng H5 bird flu? Yes, James, ilan sa mga sintomas ng H5 bird flu ay pagkakaroon ng lagnat, ubo, sipon, hirap sa paghinga, pagkahilo at pananakit ng katawan. Balik sa'yo, James. Maraming salamat sa iyo, Charles Corpuz mula sa Edmonton, Canada. Hataw balita ngayon. Maligaya ang naging day off ng ating kababayang domestic helpers sa bansang United Arab Emirates matapos ang isinagawang Pinoy Fiesta, kung saan tumanggap sila ng iba't ibang serbisyo publiko. Ito ang umahataw na balita ni Bradley Robuza. Hataw balita ngayon. Masayang nagsama-sama ang ating mga kababayang domestic helpers sa Dubai, United Arab Emirates nitong linggo, November 3. Sa isinagawang Salamat Kabayan Year 3 na pinangunahan ng Philippine Consulate General in Dubai at Migrant Workers Office, katuwang ang Filipino Social Club at Cooperation among Foreign Filipino Welfare Officers Association o CAFOA na iparamdam sa Filipino domestic helpers ang kanilang kahalagahan bilang mga kasangbahay sa bansa. Kaya ngayong meron na tayong mga professionals dito, mga successful na tao, talagang ang
backbone pa rin kung bakit tayo minahal dito dahil napamahal sa mga Filipino nannies. Kaya ganun kahalaga ang domestic workers natin. And ito ay pagkilala sa kanilang kontribusyon bilang kasambahay dito sa Dubai and Northern Emirates. Napakalaking halaga po nito, sir, kasi sa pamamagitan nito nagkakaroon po sila ng break, nag-unwind po sila, nagkakaroon po sila ng panahon para magsaya. Ilan sa mga serbisyong natanggap ng mga Pinoy DH mula sa pamahalaan ang legal and repatriation assistance, labor-related services at welfare assistance. Bukod dito, mayroon ding mga isinagawang medical missions, free hair salon, nail services, cooking training at scholarship grants. Sinamantala rin ng ilang grupo na makabahagi sa pagtitipon, gaya ng Members Church of God International o MCGI na nagsagawa ng libreng vital signs, blood pressure at random blood sugar testing. Ang kahalagaan nito ay may pakita natin na hindi lang sa loob ng iglesia tayo nagtutulong-tulong, kundi sa pangkalahatan dahil sa Galatia, sa SGs, na magtulong-tulong tayo. Ito na yung pagkakataon natin na makatulong sa lahat, hindi lang po sa kapatid. Yun po, na baka bahagi tayo ng medical team, yung mga libreng vitamins, libreng check-up. Napakahalaga, lalo po sa iba, nakikita ko sila. Umabot sa 453 na Pinoy domestic helpers ang nakiisa at nakisaya sa aktibidad. Yung iba talaga yung nasa loob ng bahay ka, kaysa nandito ka, malilimutan mo yung problema mo. Masaya po, lalo pag may nakakausap akong parehas kong Pilipino, mas parang nakakagaan sa puso. Talagang pasalamat ako sa Panginoon Diyos kasi binigyan niya ako ng blessing para makapunta ng abroad, na makapagtrabaho para maitaguyod ko ang pag-aaral ng anak ko kasi isa akong single mother. Bradley Robuza, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Maryland, USA, ako si James Pantuyan. Happy Tuesday po. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Ophel. Batay po sa pinakabagong bulletin ng Pag-asa as of 5 a.m., huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,170 km silangan ng southeastern Luzon. Taglay dito ang malakas na hangin aabot sa 75 km per hour at pagbugso hanggang 90 km per hour. Kumikilos ito para o pawesta northwestward sa bilis na 25 km per hour. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone warning signal sa alinmang bahagi ng bansa. Hataw Balita Ngayon. Nag-anunsyo ng suspensyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa bansa bunsod na epekto ng bagyong Nika. Walang pasok sa lahat ng antas ng publiko at pribadong paaralan sa Abra, Angeles City, Baguio City, Benguet, Camarines Sur, Casiguran, Aurora, Mabalacat at Masantol sa Pampanga, Ilagan, Malig at San Mateo sa Isabela, Bontoc at Paracelis sa Mountain Province, San Jose, Tarlac. Gayon din ang mga bayan sa Pangasinan tulad ng Asingan, mga Tarem, Mapandan, Rosales, San Carlos, San Fabian at mga pampublikong paaralan sa bayan ng Santo Tomas. Samantala, preschool to high school naman ang walang pasok. Walang pasok sa Dagupan City, General Nacar, Quezon, Mangaldan, Batsista at Manawag sa Pangasinan, kasama ang ilang bayan sa Tarlac, gaya ng Bamban, Camiling, Capas, Concepcion, La Paz, Panique, San Manuel, Santa Ignacia at Tarlac City. Nasa 30 pamilya na ang inilika sa mga lugar sa Ifugao at Mountain Province dahil sa bagyong Nika, batay sa datos ng Office of Civil Defense Cordillera. Kaugnay nito, pansamantalang sinuspinde ang mining at outdoor tourism activities sa lugar. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita Ngayon.
Nasa 30 pamilya o 126 na individual ang inilikas dahil sa bagyong Nika. Ayon kay OCD Cordillera Regional Director Albert Mogol, ang mga inilikas ay mula sa lalawigan ng Ifugao at Mountain Province dahil nakatirang ito sa landslide-prone areas. Minimal lang po, wala naman pong reported na casualties. Ganon din po sa Mountain Province at sa some portion of Ifugao. Dahil po ito sa abiso ng ating mga warning agencies, nagpalabas po ang Mines and Geosciences Bureau kung saan po yung mga landslide and yung flooding area natin dito. So, and of course, naglabas din po ang ating Secretary ng Interior and Local Government to conduct preemptive evacuation as necessary sa mga areas na medyo tatamaan po nitong bagyo. Naiulat din ng OCD na apektado rin ang lalawigan ng Ifugao ng power outages simula pa sa nagdaang bagyong Marse. Kabilang sa mga bayan na walang supply ng kuryente ay ang bayan ng Alfonso Lista, Aguinaldo, Asipulo at Lagawe. Samantala, dahil sa bagyo, pinayuhan din ang lahat ng tourism-related establishments na i-activate ang mga protocols sa tourism codes at tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga bisita at empleyado sa lahat ng oras. Inabisuhan din ito ang lahat ng lokal na pamahalaan na maglabas ng naangkop na babala gaya ng pagsuspinde sa mga outdoor activities tulad ng hiking, caving at whitewater rafting. Part of our advisories is yung suspension ng mga tourism activities, mining activities, and suspension of classes. And of course, yung work in government offices, kasama na rin po yung mga private offices, except of course yung mga involved sa mga disaster response operation. Tiniyak naman ni Regional Director Mogol na sapat ang mga family food packs at non-food items na ibibigay sa mga maapektuhan ng bagyong Nika at nitong parating pang bagyong Ophel. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Ang UNTV Radio Mobile Booth ay hindi lamang maghahatid ng mga bago at maiinit na balita dahil sa mga darating na araw. Kasama na rin ito sa pagbibigay ng libreng serbisyo sa mamamayan. Iikot ang UNTV Radio sa iba't ibang lugar sa bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasangbahay, abangan nyo ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth. Maghahatid hindi lamang ng mahalagang impormasyon, kundi sisikapin din na ang bawat suliranin ay mabibigyan ng solusyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Efeso Kapitulo 4, Talatang 31. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalik at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-12 sa buwan ng Nobyembre 2024. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos mga kasangbahay at magandang umaga.